Welcome to my channel. This is Karen of CarMax Purpose. Ngayon pag-uusapan naman po natin ang Trade tab. So dito sa Trade tab, pagka-click po ninyo yan, makikita nyo po dun sa sub-tab niya ay Enter Order. Since ang gamit po natin ay dummy account ng Call Financial, so restricted po yung kanyang access. Makikita lang po natin dito is yung pag-buy at pag-sell po natin. So meron dyan Enter Order. Na ngayon po, ang susunod naman po ay yung View Modified Order. So, kung meron na po kayo nabili or meron kayong planong bilhin po na nakapending pa rin, pwede nyo i-edit yung quantity, pwede nyo pong cancelin po. So, kunyari, bumili kayo ng JFC, tapos po, 100 shares po yung binili nyo at gusto nyo pong cancelin, pwede po siya dito. Meron din po kayong ibibenta na pwede nyo o gusto nyo cancelin, pwede rin po siya dito. Susunod naman po nyan ay yung scheduled EIP. So, meron tayong scheduled EIP kung gusto po ninyong halimbawang palitan or baguhin po yung nakaschedule na inyong EIP, pwede po natin gawin yan dito sa Trade, Enter, sa baba, sa tabi ng sa Trade, Enter Order, View Modify Order, Schedule EIP, at View EIP Schedule. So, basically, kung nandyan lang po kayo, makikita natin yung mga pwede nating i-cancel, pwede nating i-edit na quantity. Susunod naman po nun ay yung trading history. Pag-click natin yung trading history, makikita po natin yung mga orders natin. It's either pwede siyang i-filter by stock code, pwede siyang i-filter sa lahat po na nabili nyo o yung inyong binenta, or pwede nyo i-filter through buy lang o yung mga nabili nyo na. Pwede nyo i-filter through sell yung mga inyong nabili. At pwede nyo i-filter kung anong buwan ninyo gustong makita yung mga stocks po na inyong nabili. At kung kailan po or hanggang kailan nyo po gustong makita. Kung gusto nyo pong January to February lang para ma-filter nyo lang po yung mga inyong nabili o binenta, pwede nyo pong i-click yung show order. Since wala naman po tayong transaction ng ganon, hindi po siya lalabas dyan. Ngayon, susunod naman po is yung complete trades. Meron po tayo minsan na binili na ay stocks na gusto nating malaman kung magkano natin siya nabili, anong buwan. So, check na lang natin dito sa buwan. At kung gusto niyo po siyang makita through every month or bawat buwan for the month of for the month of April hanggang December, or kung gusto niyo lang makita yung last trades ninyo for the past 2 weeks. Susunod po yung portfolio. Since wala naman po tayong portfolio at wala tayong nabili, wala pong maglalabas dito. Dahil ito po ay isa lamang dummy account. Dito po makikita natin ang cash balance. Sa cash balance natin, meron po yung actual balance at saka yung buying power. Sa actual balance, kunyari meron kayong 20,000 at meron kayong binili na JFC at in worth of 10,000, let us say. So, sa 10,000 lalabas po rito yung 20,000 pa rin. At ang sa buying power naman natin is 10,000. Ngayon, kung mag-match na po yung inyong transaction, magiging actual balance nyo is 10,000 at ang buying power mo naman ay 10,000 na. So, 20,000 ang actual balance mo kanina. Bumili ka ngayon ng JFC at wala pang nagmamatch, 20,000 pa rin siya. Ngayon, ang lalabas ng sa buying power mo is 10,000 dahil pending na yung JFC mo o yung iyong stocks na binili. Pag nag-match na siya at successful na po siyang nabili, lalabas na po sa actual balance niyo ay 10,000 at ang magiging buying power niyo ay 10,000 na lang din. Ngayon, makikita rin po natin dito yung print account summary. Kung meron po kayong mga nabili na kung meron kayong nabili or may mga stocks kayo na nandito po sa inyong account, pwede nyo i-print. Pwede nyo rin pong i-print yung monthly account ledger. Yung view IPO request status, kung meron po kayong initial public offering request, gusto nyo po makita yung status, dito nyo yan makikita. Yung tender offer at saka rights offer, ayan po yung binibigay sa mga shareholders. Parang discounted price is ikaw eligible na bumili ng ganong halaga sa kanila. So, sa stock
sa company, if you are a stockholder. Meron naman po tayong makikita ditong view monthly account ledger or yung current. Kung meron po kayong mga stocks po, gusto niyo makita yung ledger niya in a current basis, makikita po natin siya dito. Kung gusto niyo naman po makita ang historical basis, makikita rin niyo po dito. Meron tayong makikita rin dito na e-delivery confirmation, activate or deactivate. Kasi po pag minsan, po kapag gusto nating makita or e-delivery of confirmation naman po, makikita rin po natin dito. Meron po tayong mga in-order, meron tayong successful na binili or binenta. Kung gusto niyo pong minsan kasi pagbukas po natin or pagka-refresh po ng ating financial account, sa home po niyan, lalabas doon. Or anytime na bumili or nagbenta. Kung gusto nyo i-activate para every now and then, ma-confirm kayo kung may binili ba kayo na ganung amount or meron kayong binenta na ganung amount, makikita nyo po yun. Or kung gusto nyo wag na lang dahil sure naman kayong binibili nyo yun, pwede nyo i-deactivate. Meron din po tayo dito makikitang invoice, daily, and historical. Basically, invoice. Kung halimbawa po, meron kayong mga binenta, binili, or gusto niyo makita yung mga invoice ninyo na binibili niyo sa daily or sa historical, makikita niyo po yan dito. Isa pa po, since wala po dito yung ating account at ito'y dummy account lamang, makikita niyo rin po dito sa baba sa pinaka makikita nyo rin po dito yung inyong equities. Pero since wala po kayong equities, yung stock position po ninyo or inyong mga binili, wala po. Pero meron pong sa inyong original account or magiging official account, meron pong square dyan na pwede nyo i-check or filter ng stock position ng specific stocks na gusto nyo hanapin. Makikita nyo po dyan yung i-discuss ko na lang po so later on, kung halimbawa pong gusto niyo makita yung buong scenario ng yung equities, pwedeng i-discuss po natin yan sa susunod po na topic. So next po natin, down the trade is yung O-H order. So, ang ibig sabihin po niyan is off hours order. So, dun po sa off hours order, kung gusto nyo pong mag-order po ng mga stocks na since out of the office na, wala nang call financial, since out of the office na, wala na pong call financial, at gusto nyo pong mag-order po ng item at the opening of this stock trading, pwede nyo pong gawin yan dito. At kung gusto nyo naman pong i-cancel or i-view or tingnan ng inyong mga naka-pending na off hours off hours order, dito rin po natin nakikita sa trade tab. Sa view or cancel off hours order, pwede natin siyang ma-filter into at the opening or ATO, at the closing or ATC, at good to cancel. So, as long as i-cancel mo siya, good for 60 days lang po yan. So, nasa sa inyo po yung option yan. Diyan po natin yan makikita sa trade. Down the trade is O-H view cancel. Next is yung EIP scheduler. So, EIP scheduler, yan po ay Easy Investment Plan Calendar. So, halimbawa pong gusto nyo pong
maghulog ng amount sa inyong account dito sa Pau Financial. Meron po kayo halimbawa na BDO or JFC. Let us say JFC. Or kung gusto niyo po makita lahat ng listahan, dito po natin yan makikita. Press enter. So makikita po natin dito yung guide natin kung magkano po yung pwedeng ating ibibili. Sa cash value naman po, kunyari meron kayong 5,000 na amount. So dito po makikita natin yung cash value. Sa cash value, yan po halimbawa yung kaya nyong i-deposit sa inyong account. And also, if you want to do it weekly, monthly, quarterly, or semi-annually. Kung halimbawa pong every month, gusto nyo maghulog at and pwede nating umpisahan ng start day. Halimbawa po ay at gusto niyo pong halimbawa na every katapusan ng sahod ninyo, halimbawa or meron po kayo halimbawa sa susunod po na buwan at ang salary po ninyo ay dumarating po ng auno, pwede niyo siyang i-adjust ng 4 to 5 to 6, depende po sa inyo, para po pagdating ng sahod ninyo is meron na siyang laman. Kasi usually, pag dumarating yung sahod natin, ados, or at auno, halimbawa po, or 31 ng April, meron pa tayong panahon po para makapagpadala, or baka tumapat siya ng Saturday, Friday, or ano man. So, kunyari, every third of the month, pwede po natin yung gawin. So, lalabas po yun dito ng monthly sa susunod mo na buwan, May 3, 2016. Pag nakita po niyang may laman yung account niyo, bibilhin niya po yung JFC with amount of 5,000 pesos. So, kung ilan lang po yung magkakasya doon sa 5,000 ninyo, since ang board lot po dito is 10 at ang presyo po ng last trade is 230.80, i-divide lang po niya yan at i-divide into multiple of tens. So, automatic na po yan. Kung gusto niyo po siyang gawin naman po sa duration, kung gusto niyo pong gawin in every 6 months, good for 6 months lang, gusto niyo pong good for 1 year, gusto niyo pong good for 2 years, or gusto niyo pong good for 3 years. So, pwede niyo naman po yan i-edit or i-edit po later on. So, since, let us say 1 year. Okay, enter mode, order mode. Sa order mode naman po, pwede natin siyang gawin ng manual or automatic. Sa automatic, mababawas na po yung, automatic na bibilhin niya po yung JFC kung sa loob ng 5,000 na amount into 10 multiples of 10s board lot. At yung manual naman po is kayo po magde-decide kung bibilihin po ba siya or i-remind po kayo na meron kayong ganitong stocks po na bibilihin within this month. So, click lang po natin yung submit kung kayo po ay sigurado na at click lang po natin yung clear kung gusto niyo pong baguhin. Next naman po is yung ating view EIP schedules. So, kung halimbawa bumili po kayo ng JFC, BDO, Metrobank, so dito po lalabas po lahat yan. At pwede nyo siyang i-filter through stocks. Pwede nyo siyang i-filter kung gusto nyo makita ang active and cancel, yung active lang ba, or yung mga cancel EIP schedules nyo. Sa action naman po, makikita natin siya kung siya ay active, canceled. Number of remaining buy trades, order reference, stock code, cash amount, start date, scheduled option, next buy schedule, status, date enter. So, doon po natin makikita lahat po ng ating stocks po na pending for doon po natin makikita lahat po ng EIP orders natin.
So maraming salamat po sa inyong panonood po ng aking video at if you have any comments or suggestion, kindly leave your message below. To get more about of my upcoming uploads, don't forget to subscribe. Thank you for watching. This is Karma. This is Karen of Karmax Purpose. This is Karen of Karmax Purpose. Thank you. Bye. Dito naman po sa e-delivery confirmation, makikita po natin ang activate at deactivate. So, activate kung gusto niyo po na every now and then kapag kayo po ay nagbebenta or bumibili ng mga stocks po ninyo, ay i-confirm or itatype po ninyo ang confirmation code ninyo or yung inyong password. Deactivate kung kayo po ay sure na sa inyong mga binibili. So, actually maganda po siyang i-activate. Actually, maganda rin po siyang i-activate para ma-remind kayo na meron kayong binili ng ganung stocks at ganung halaga po siya para ma-review pa po ninyo siya. Pero kung kayo po ay sigurado na, pwede nyo pong i-deactivate. Meron din po tayong makikita rito na transaction invoice. Dito po natin makikita yung historical o yung mga previous transactions, buy or sell or cancel, buy or sell, at meron din pong daily. So since wala po dami account lang po ang ating demo or ating since dami account lang po ang ating pinapakita dito, may makikita po kayo sa inyong official account na square box dito at gusto niyo pong i-filter through stocks, pwede niyo pong makita yun dyan. So, dito po makikita natin yung ating equities. I-explain ko na lang po sa inyo ang susunod na ating topic regarding po dito sa ating account portfolio. So, kung papakita ko na lang po sa inyo, next naman po ay yung O-H order. Pag-click po ninyo yan, ang lalabas po ay access restricted again. So, since ito po ay dummy account or practical account lang po ito para ma-practice po natin kung paano gamitin ng co-financial platform. Diyan po sa OH order is yung kanyang off-hours order. Kung meron po kayong gustong bilhin ng mga stocks or stocks at the open, at the closing, at good to cancel stocks, dito po natin yan makikita. Susunod naman po natin susunod ay yung OH or OH view cancel. Pag-click po natin yan, dito natin pwedeng i-edit or i-cancel. Edit means quantity. Kung gusto niyo pong bawasan, dagdagan ng quantity, pwede po. Kung gusto niyo pong i-cancel yung mga transaction like yung mga binili nyo, yung binenta nyo, or kung gusto niyo makita lahat po through filtering pareho, makikita po natin yan dito. So, makikita naman po ninyo yung transaction code legend. Yung BN po ibig sabihin buy ng bago. Or bumili kayo ng bago. Or SN kapag meron kayong binentang bago. Or bago kayong may binenta po kayong bago. So, makikita po natin yan dito sa of hours view cancel orders. Dito sa page na to, at dito sa page na to, makikita natin kung gusto nating makita ang at the close, at the opening, dito naman sa off hours view cancel orders, makikita rin natin yung ATO, which is at the opening. Kung gusto niyo pong makita lahat ng mga kinancel niyo at the opening, at the closing, good to cancel. Yan pong ibig sabihin ng mga yan.
Next is yung EIP scheduler. So, easy investment plan. Kung meron po kayong gustong tinatamad kayong mag-manual na mayat maya ay mag-check na naman kayo, or halimbawa busy kayong tao, pwede nyo pong gamitin ang EIP calendar. So, fill out the stock and cash value you wish to buy over time. Ibig sabihin, kung halimbawa gusto nyo bilhin ng JFC, press enter. At gusto nyo hanapin yung mga specific stocks na gusto nyo bilhin, press nyo lang po yung list. Sa cash value, kung meron po kayong pera na gusto nyo amount is 5,000. Since meron kayong 5,000, i-divide niya po yan. How many? 230 in 5,000 with a board lot of 10, which is multiple of 10s. So, dun po lalabas yung quantity ng stocks na pwede nyo mabili. Sa period naman po, kung gusto nyo siyang bilhin ng weekly, monthly, quarterly, at semi-annually. Kung gusto nyo siyang bilhin every month, silipin naman po natin ang start date. Kunyari, halimbawa po na monthly nyo siyang gustong bilhin at every, like, let us say 1 to 2 weeks after ng inyong sahod. So, or ng inyong payday. So, click na lang po natin yan. Halimbawa po, tumapat siya ng Thursday. 7 ninyo gustong bumili ng next month. So, yan po. Lalabas po yan dyan. Duration, kung gaano katagal po ninyo gusto siyang bilhin. Kung sa 6 months lang ba? So, 1 year, 2 years, or 3 years. So, parang engage kayo within that specific years po. Order mode naman, kung gusto niyo siyang gawin automatically or manually. Sa manual naman po, tatanungin niya or i-remind niya sa inyo na meron kayong stocks na JFC na gustong, i-remind niya po sa inyo na may JFC kayong stocks to buy. Automatic naman po, pag click automatic, kapag nakita niya po na may lamang kayong 5,000, automatically pong bibilhin niya yung ganong amount, automatically. Kung sure na po kayo dyan, pwede nyo i-submit. Kung hindi po kayo sure, pwede nyo i-clear at baguhin po yung inyong order. Sa EIP schedules naman po, ito yung makikita natin yung summary ng mga binili natin. Ito po, dito natin makikita yung summary ng ating EIP schedules or EIP orders. So, kung kayo po ay gusto nyo malaman kung ang JFC nyo, ilang taon or ilang buwan nyo po siyang huhulugan, at makikita nyo rin po dito yung action, number of remaining buy trades, order reference, stock code, cash amount, kung magkano po yung kanyang allotted na amount po dun sa inyong stocks, kailan kayo nag-start, scheduled option, kung pang isang taon po ba siya, every ganitong araw po ba siya, next buy schedule, kung kailan po yung next na inyong pagbili ulit, status, date entered, kung kailan nyo po siya binili or successfully po na kinonfirm. Above of that, meron tayong stock na makikita rito. Pwede siyang i-filter kung gusto nyo makita lang po yung video ninyo or inyong ALI. So, makikita rin natin dito kung gusto nyo lang po makita lahat ng active or canceled. Kung gusto nyo makita yung active or gusto nyo makita yung canceled lamang. Yun lamang po at maraming salamat. If you have any comments or suggestion, kindly leave your message below. To get more about of my upcoming uploads, don't forget to subscribe. Thank you for watching. This is Karen of CarMax Purpose. Bye! Diba?